Catherine POV. Hindi ako mapakali sa aking kinauupuan. Nandito ako ngayon sa loob ng kwarto ko at iniisip ko kung ano pinagkukwentuhan ni na Kuya Red at Kuya Raven sa sala. Halos hindi nga ako makatingin sa kanya kanina. Para kung tuod na nakatingin lamang sa aking harapan. Parang may harang akong inilagay sa aking leeg para di ako lumingon sa magkabilang gilid ko. Nakatutok lang ako sa dingding na maramdaman kong tumunog ang aking tiyan. Nagugutom na ako. Impit na hiyo ko sa aking sarili. Napahawak ako sa aking baby bump. Baby, gutom ka na rin ba dyan? Kausap ko sa kanya habang hinahaplos ito. Tumayo ako at inilang hakbang ang pinto. Bakit ako matatakot sa kanya? Kapatid naman niya may kasalanan at hindi ako. Sa kabahay nila tita to, hindi sa kanya. Kaya bakit ako mahihiya magpakita sa kanya? Desidido na akong lalabas para sa baby ko at sa sarili ko. Nagugutom na ako eh. Pinihit ko ang dahan-dahan ng doorknob. Mahina ko ring binuksan ang pinto pero may tunog pa rin na nalikha ng buksan ko to. Sumilip ako sa labas. Walang tao. Baka nasa bakuran na silang dalawa. Sinarado ko rin na mahina ang pinto ng room ko. Napahawak ako sa aking dibdib at huminga na maluwag. Dahil wala ngang tao sa sala. Mahina akong lumakad papuntang kitchen. Binubuhat ko ang suot kong slippers para di makagawa ng ingay. Para di makuhang atensyon nila. Safe, wala ring tao sa kitchen. Kumuha ko ng bowl at spoon. Nilapag ko to sa table. Sinunod kong pinuntahan ng refrigerator. Nandoon ang cereals and milk kaya kinuha ko to. Nagsalin ako ng cereals and milk na kinuha kong bowl. Nang okay na sa akin ang dami ng pagkain, umupo na ako. Nilulubog ko ang cereals na umaangat sa gatas. Hinalo-halo ko muna to bago ako nag-umpisang kumain. Ang sarap talaga. Napangiti ako na maramdamang supipa ang baby ko sa bandang kanan ng tiyan ko. Nasasarapan ka din ba, baby? Craving satisfied na naman tayo. Kausap ko sa kanya at hinaplos ang baby bump ko. Hindi ko alam. Pero minsan trip ko ang gatas at kung minsan di ko matrip ang lasa nito. Weather lang yata ang pagkagusto ko rito. Sumubo ulit ako at naiwan kong kutsara sa aking bibig na may makitang hulma na katawan sa aking harapan. Dahan-dahan kong inangat ang aking tingin sa taong nasa harapan ko at gano'n na lamang ang gulat ko nang makitang nakangiti si Kuya Raven. Hi Catherine, bati niya sa akin. Habang hindi pa rin naaalis ang ngiti niya sa labi niya. Kuya Raven, mahinang sabi ko sa kanyang pangalan. Tinanggal ko ang kutsara sa aking bibig at nilagay ito sa bowl na puno ng cereals and milk. Ano pong kailangan niyo? Kinakabahan kong tanong sa kanya. I'm sorry sa ginawa ng kapatid ko, Catherine. Sinabi na ni Red ang tungkol sa'yo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sinabi ni Kuya Red? Naalala ko na naman ang binulong niya sa akin. Revenge with him. Kuya Raven, please, wag sana niyang malaman kung ano nangyari sa akin tungkol sa surgery na ginawa sa akin. Surgery? Takang tanong niya sa akin. Kumunot ang noo ko sa kanya. Akala ko ba sinabi na ni Kuya Red sa kanyang tungkol sa akin? Tumango ako sa kanya. Opo. Ilang buwan pa lang po nakakaraan ng operahan ako dahil sa breast cancer na meron po ako. Nagpa-modified radical mastectomy po ako para matanggal ang buong dibdib ko na may bukol. Sa awa po ng Diyos, naging successful naman ang surgery sa akin. Paliwanag ko sa kanya. Hindi sinabi sa akin ni Red ang tungkol dyan. Napatanga ko sa kanyang sinabi, inayos ko ang aking itsura. Pero, maayos naman ang lagay ko at ang baby ko, Kuya Raven. Paninigurado kong sabi sa kanya. I'm sorry. We're sorry, Catherine. Ako nang humihingi ng sorry sa kapatid ko. Paulit-ulit niyang sabi sa akin. Ngumiti ako sa kanya at saka umiling. Wala naman po kayong kasalanan, Kuya Raven. Ang gusto ko lang po iwag niyong sabihin sa kanyang mga nalaman niyo tungkol sa akin. Ayoko masaktan ulit ng paulit-ulit dahil sa kanya. Napuyuko ako at pinipigilan kong umiyak sa kanyang harapan.
Maayos na kami ng baby ko. Mabubuhay kami na wala siya. Saka siya rin naman ang tumanggi sa baby ko eh. Tama nang ako na lang ang nakakaalam na tinanggihan niya kami. Ayoko nang malaman ng baby ko tungkol doon. Ani ko sa kanya. Catherine, baka sa mukha niya ang lungkot nang tingnan niya ako. Kaya sana po Kuya Raven, wag niyo pong sabihin sa kanya at sa parents niyo po. Ayoko na pong magkaroon ng ugnayan kay Arcus. Mahinang saad ko. Hinawakan ko ang kutsara at sumubo ng cereals. Please po. Pakikiusap ko sa kanya habang hawak pa rin ang spoon sa kamay ko. Wala siyang nagawa kundi sumang-ayon sa aking sinabi. Salamat po Kuya Raven. Ngiti kong sabi sa kanya at unumpisahan na ulit kumain. Ilang linggo ang nakalipas na malaman ni Kuya Raven ang tungkol sa sakit ko at sa pinagbubuntis ko. Once a month kung dumalaw sa akin si Kuya Raven, hindi ko alam kung bakit dumadalaw siya. Wala naman siyang kasalanan sa lahat. Kada dalaw niya ay may bitbit siyang pagkain at gamit para sa baby ko. Ginawa niyang Batangas ng California. Noong una nga nagulat si Mami na makita si Kuya Raven. Wala kasi siya noong pumunta ni Kuya Raven rito. Kaya nawindang si Mami. Buti na lang pinaliwanag ni Kuya Raven sa kanyang mga nangyari. Napagpasyahan ko na ring i-activate ang mga social media accounts ko. Wala naman dapat akong katakutan. Dahil ang una at huling kakatakutan ko ay mawala ang baby ko. Bumungad sa akin sa Instagram ang relationship status ni Arcus at Ellen. Ang dami nag-comment doon na puro congratulations. Pinakiramdaman ko ang puso ko. Pero ni isang selos ay wala ko naramdaman. Siguro pagod na ako masaktan ng paulit-ulit sa isang tao. Napagod na siguro tong puso ko na mahalin siya kung ang pinalit lamang niya ay puro sakit sa akin. Nag-scroll down ako at nakita ko naman ang relationship status ni Gizzy. Lumaki ang mga mata ko nang basahin ang pangalan na naka-relationship status niya. Billiard Heart. Pinindot ko ang profile picture ng lalaki. Hindi si Dr. Hart ang nasa picture. Ibig sabihin kapatid ni Dr. Hart to? What a small world. Sinabi naman sa akin ni Gizzy na sasagutin na niya si Billiard. Kesa roon sa siraulong lalaki na dati niyang customer sa bar. Ginawa lang siyang para usan at tinapon na niya si Gizzy nang bumalik ang ex-fiancé niya. Galit ako sa kanya dahil nakita ko ang pag-iyak ni Gizzy gabi-gabi sa Skype. Kahit ilang beses na sinabi sa akin ni Gizzy na maayos na siya, at hindi siya iiyak sa lalaking yun. Pero di ako naniwala dahil sa sinabi sa akin ng mga pinsan niya. Kaya happy ako kay Gizzy. Sana nga lang di siya gaguhin ng isang yun. Wala namang nagbago sa account ko. Ganun pa rin naman to katulad ng huling dinalaw kong Instagram. Bago ako mag-out, pinalitan ko ang profile picture, ang background picture ko. Dinilit ko na rin ang album namin ni Arcus dito sa account ko. Maging ang ibang picture na magkasama kami ay binura ko na rin. Wala na dapat tayong panghawakan pa sa kanya. Sinubukan ko magpaliwanag sa kanya pero di siya nakinig. Inaamin kong kasalanan ko rin. Pero makarinig ng masasakit na salita galing sa kanya, di ko mapapatawad. Siguro hanggang doon na lang talagang relasyong meron kami. Isa siguro kami sa pinagtagpo pero di tinadhana. At least, kahit nagkalayo kami, ay hindi kami nagkatuluyan. May iniwan naman siya sa akin magandang alaala. Mami? Napangiti ako nang marinig ang boses ng anak kong lalaki na si Axel. Pinangalanan ko siyang Axel dahil siya ang nagsagip sa akin sa kalungkutan ko. Mag-iisang taon na siya pero sobrang talas niya mag-isip. Napangiti ako nang lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa aking labi. Mami? Tawag niya ulit sa akin. Para tuloy hinahaplos ang aking puso kapag tinatawag niya akong mommy. Masaya akong umiti sa kanya. Binuhat ko siya at umupo kami sa sofa nang nandito. Ilang taon nang nakakaraan nang maipanganak ko ang aking baby boy. Mahirap para sa akin na habang nasasaktan akong umiire mag-isa sa operating room. Pero nawala ang sakit na marinig kong iyak niya. Halos di ako makatulog ng ilang buwan para tingnan siya. Kung maayos bang pagkakahiga niya, kung basa na ba ang pampers niya,
kundi ba irritating ang suot niyang damit. Lahat yon iniisip ko dahil siya ang buhay ko. Si Axel ang life savior ko. Buti na lang talaga, tinutulungan ako ni Mami at tita sa pag-aalaga kay baby Axel. Kaya di ako gaanong nahihirapan. Dumadalaw-dalaw pa rin pala si Kuya Raven dito sa California, lalo na nang malaman niyang nanganak na ako. Madaling araw lumilipad siya patungo rito. Buti na lang talaga, di pa siya pinagdududahan nila Tita Norma. Ang tinupad niya ang pangako niya sa akin na hindi niya sasabihin ang tungkol sa aming mag-ina. Kahit ang cute-cute mo baby Axel namin, di ako pwede magstay dito baby. May pasok si Mami ngayon. Saad ko sa aking anak. Humintuto sa pagkakawag-kawag sa akin at nagulat akong lumungkot ang mukha niyang nakatingin sa akin. Why naman ganyan baby Axel namin? Mag-i-school si Mami para sa'yo baby ko. Isang semester na lang naman gagraduate na rin si Mami. Saad ko sa kanya at pinupog niya naman ng halik ang kanyang leeg. After ko mapanganak si baby Axel, napagdesisyonan kong pumasok ulit sa school at kumuha ng 2 years course rito sa California. Kumuha ko ng secretarial course, mabuti na rin at na-approve ako kaya napadali ang pag-aaral ko dito. Princess, malilate ka na sa school nyo. Sabay kaming napatingin ni Axel sa boses ni Mami. Napanguso ako sa sinabi ni Mami sa akin. Mami, si baby Axel ayokong paalisin. Ani ko sa kanya at tinuro ang baby sa aking hita. Nakatingin to kay Mami ngayon at ang dalawang kamay niya'y nakakapit sa aking uniform na suot. Tumawa si Mami dahil sa mukha ni baby Axel. Naku, itong apo ko to oh. Nakasimangot na naman na mapupulang labi. Baby talk ni Mami kay baby Axel. Kinukuha ni Mami sa akin si baby Axel pero ayaw bumitaw ng isa sa aking uniform. Mami, ayaw! Ani ko sa kanya at tinuro ang maliit na kamay sa aking uniform. Sa botones pa siya mismong nakahawak. Sa pilitang kinuha ni Mami sa akin si baby Axel. Nagkakawag-kawag to ng kunin ni Mami sa aking hita. Namumula ang magkabilang pisngi niya. Nanginginig na rin ang kanyang labi na hudyat na iiyak na siya. Tumayo ako at lumapit sa kanila. Uuwi rin si Mami, baby Axel. Mag-study muna ako, okay? Pakikiusap ko sa kanya. Nanginginig ang mga mata niya at nakatingin sa akin. Nilapit niya maliit niyang kanang kamay sa aking harapan. Nakakuyom ang palad niya sa akin. Napaka-cute ng baby Axel ko. Kukunin ko na sana siya kay Mami, pero iniling ko ang aking sarili. May pasok ako. Kailangan kong gumraduate para sa anak ko. Napabuntong hininga ko sa harapan ng baby boy ko. Nilapit ko ang aking kanang hintuturo ko sa nakakuyom niyang palad. Uuwi rin agad ang Mami, baby boy ha? Mamaya pagkagising mo, nasa tabi mo na ako. Huwag ka na sad. Strong kaya tong si baby Axel namin. Kausap ko sa kanya. Nakatingin pa rin siya sa akin at saka tumingin kay Mami. Yumakap ang anak ko kay Mami. Sinubusob ni Axel ang ulo niya sa leeg ni Mami. You can leave now, princess. My handsome grandson has already agreed. Masayang saad ni Mami sa akin habang nakatingin kay baby Axel. Nakasubsob pa rin kasi ang mukha niya sa leeg ni Mami. Nakakaintindi na tong si Axel. Kaya sige na, mahuli ka pa sa class niyo. Ingat, princess. Pagpapatuloy na sabi ni Mami sa akin. Tumango ako sa kanya. Bye po, Mami. Halik ko sa kanyang pisngi ni Mami. Pumunta ako sa likod ni Mami at sinilip ang mukha ng baby ko na nakayuko pa rin. Bye, my baby Axel. Love you. Saad ko sa kanya at hinalikan ng kanyang noo. Hinaplos ko rin ang buhok niya nag-uumpisa ng lumago. Paulit-ulit ang nagiging routine ng buhay ko. Papasok sa school at magiging ina para kay baby Axel. Paulit-ulit man ang takbo ng buhay ko, hindi ako mapapagod para sa anak ko. Nakangiti ako nakatingin sa gumagapang na si baby Axel. Pinapractice na siya ni Mami na tumayo, pero napupunta lang din to sa paggapang niya. Si Daddy naman ay dumadalaw rito sa California twice a month. Hindi kasi pwedeng iwanan ang business namin. Si Daddy na kasi ang nagpapatakbo nito. Mami! Saad niya sa akin na makapit siya sa aking harapan.
Bumangisngis to sa aking harapan. Tumulo pa ang laway niya. Nagkaroon na rin siya ng ngipin. Meron na siyang 4 na ngipin, 2 sa taas at 2 sa baba. Ang baby boy ni Mommy, napaka-cute. Saad ko sa kanya na siyang napabungis-ngis niya. Magvi-video call tayo with Ninang Gisi ha? Ani ko sa kanya na siyang pagkawang-kawang na niya sa akin. Binuksan ko na ang laptop, tiningnan ang pangalan ni Gisi. Eksakto pa lang naka-online na rin siya. Agad na may nag-pop out sa screen ko na request ni Gisi. In-accept ko agad ang video call. Ayan na si Ninang Gisi, Baby Axel. Turo ko sa screen at nandoon na nga ang masayang mukha ni Gisi. Nanang! Masayang sabi ni Baby Axel at tumutulo pa ang laway niya. Hala, ang cutie patoti naman niyang inaanak ko. Masayang sabi ni Gisi at nilapit pa niya ang 2 daliri sa screen. Kunwaring kinikiliti yung anak ko. Hinawakan ko ang 2 kamay ni Baby Axel. Pinapasok niya kasi sa bibig niya ang mga daliri niya. No, dami ng laway oh. Ani ko sa kanya at itinuro ang kamay niyang napabulutan na ng laway. Pinunasan ko to ng towel na nasa aking balikat. Oo nga pala, Catherine. May gustong kumausap sa'yo eh. Napatingin ako kay Gisi sa screen at nakita kong nakatingin siya sa kaliwang bahagi niya. Sa akin? May gustong kumausap? Takang tanong ko sa kanya habang abala rin sa pagpupunas kay Baby Axel. Ayoko nga sana pero mapilit eh. Magpapasagasa raw siya sa highway kung di ako matutupad ng gusto niya. Mababang boses na sabi niya sa akin. Naguguluhan na ako kung sinong tinutukoy niyang gustong kumausap sa akin. Hindi naman pwedeng si Kuya Raven kasi alam naman ni Gisi na okay na kaming 2. Kumunot ang noo ko. Sino naman yun, Gisi? Pagtatanong ko sa kanya. Si Griffin kaya? Nung 3 buwan pa lang ako narito sa California, gusto niya ako makausap pero tumatanggi akong kausapin siya dahil kay Tinay. Ayoko na namang masaktan ulit siya dahil sa akin. Alam ko namang crush niya si Griffin eh. Kaya kahit anong pamimilit niya at ginamit pa niya paraan si Gisi, hindi ako nakipag-usap sa kanya. Tara na, magpakita ka na. Ha? Hindi akong kakausap sa kanya, may iba pa siyang tinawag. Kasama niya ngayon? Yung boyfriend kaya niya? Pero hindi naman kami close nun eh. Lumaki ang mga mata ko na makita ang nasa likod ni Gisi. Halos napakapit ako na mahigpit kay Baby Axel. Gisi? Kinakabahan kong tawag sa pangalan niya. Don't worry, Catherine. Hihingi raw siya ng sorry sa lahat ng ginawa niya. Kung sasaktan ko ulit ni Tinay, ihuhulog ko siya ngayon dito sa unit ko. Panatag niyang sabi sa akin. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at si Tinay na ngayon ang nasa harapan ng screen. Labas muna ako para makausap kayo na maayos na 2. Huling sabi niya sa amin at may narinig na lang akong pagsara ng pinto. Hindi ako makatingin kay Tinay. Sobrang naiilang ako. Hindi naman rin niya alam na may anak na ako. Catherine, I'm sorry. Sobra akong humihingi ng sorry sa'yo. Nakatingin lang ako kay Tinay habang patuloy na lumalandas ang luha sa magkabilang pisngi niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Hinawakan ni Baby Axel ang mukha ko at nakatingin na rin siya sa akin. Wala yun, Tinay. Hindi mo naman alam eh. Saad ko sa kanya. Hindi ko alam talaga kung anong sasabihin ko sa kanya. Hindi ko alam na mag-uusap na pala kami ngayong araw. Pero I'm sorry talaga, Catherine. Ako ang best friend mo pero ako yung unang tumalikod sa'yo. Nakayuko siya sa screen kaya di ko makita ang itsura niya. Ako dapat ang unang nakaintindi sa'yo. Ako dapat ang unang tumama sa'yo na panahong kailangan mo ng pagsasabihan. Pero di man lang kita inalala. Lahat ng mga ginawa mo sa akin at kay Griffin. Sorry. Sorry kung tinalikuran kita, Catherine. Patuloy pa rin siyang umiiyak dahil ang kanyang boses ay nagiging ngarag na. Ayos na yun, Tinay. Matagal na naman yun. Maayos na ako. May baby na nga ako, oh. Kaya wag mo nang intindihin yun. Pagpapakalma ko sa kanya.
Naging si Baby Axel kasi nalilito na. Papalit-palit ang tingin niya sa akin at kay Tinay. Tumingin ulit siya sa screen. Ayos lang, kung di mo agad ako mapapatawad. Gagawin ko lahat-lahat para maibalik ang tiwala mo sa akin. Ang pagkakaibigan nating dalawa, Catherine. Ngumiti ako kay Tinay. Wala yun, Tinay. Siguro isa yung paraan para makitang tunay na pagkakaibigan nating dalawa. Pero sa ngayon, wala na para sa akin yun. Naging malakas ako ng dahil doon, kaya wag ka nang umiyak. Paliwanag ko sa kanya. Saka kanina pa nagtatanong ang mukha ng anak ko sa'yo. Pagpapatuloy kong sabi. Baby Axel, si Ninang Tinay mo yan, isa rin sa kaibigan ni mami mo. Wika ko sa aking anak at tinuro si Tinay na ngayon ipinupunasan na niyang luhang tumulo sa magkabilang pisngi niya. Kamukha niya. Bulalas ni Tinay na makitang anak kong takang-taka pa rin ang mukha. Mapait na ngumiti ako sa kanya. Alam ko namang kamukha niya eh. Hindi may kakailang kamukha niya si Axel. Oo pero naudlot ang aking sasabihin nang marinig kong umutot ang anak ko. Kasunod noon ay ang mahabong amoy na. O siya Tinay, mayhan na lang ulit. Tumais si Baby Axel eh. Huwag mo nang isipin yon, maayos na tayong dalawa. Ang Diyos nga nagpapatawad, tao pa kaya? Huling sabi ko sa kanya. Papatayin ko na sanang video call namin nang matigilan ako sa sinabi niya. Siya kaya mapapatawad mo? Umiling ako sa kanyang tanong. Kahit gustuhin ko man, hindi ko kaya. At dito na po nagtatapos ang 18 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.